it's their right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung unprogram. Karapatan ng sinuman na dumulog sa Korte Suprema. Ito ang tugon ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa gitna ng umuugong na pagkwestiyon hinggil sa unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Sinabi ni Senator Gatchalian na matagal na rin anya itong umiiral kahit pa sa mga nakaraang budget. Sa pahayag kahapon ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, binabalangkas na umano nila ang petisyon na ihahain sa Korte Suprema. Anya, unconstitutional o labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. So, I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, may natitira pang 150 billion pesos matapos i-veto ng Pangulo ang siyam na line items na umaabot sa 92.5 billion pesos. Paliwanag ni Gatchalian, targeted items o malinaw ang pagkakagastusan ng natirang unprogrammed funds at kampante siyang hindi ito magagamit sa katiwalian. Kabilang na anya rito ang 50 billion pesos na dagdag pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program at 3.6 billion pesos para sa risk management. Very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP Modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. Sinabi pa ni Senator Gatchalian, lahat ng item na binito ng Presidente ay galing mismo sa National Expenditure Program o President's Budget. Kaya tinanggal dahil maaari anyang nagkaroon ng change of heart. Binigyang diin ng mambabatas ang mahalaga ay wala na ang support to augment government infrastructure projects o sa GIF funds sa 2026 GAA na nagamit sa korupsyon sa flood control projects. Samantala, tiniyak din ni Gatchalian na hindi nawala ang mga pondo para sa bonus at benepisyo o Miscellaneous Personal Benefits Fund ng mga kawani ng gobyerno sa 2026 GAA. Mayroon din anyang pondo para sa pensyon ng mga government employees sa taong ito. 147 billion pesos ang pondo para dito. Ang MPBF for 2025 is 39 billion. This is net of salary adjustments. Ang GAA is 77 billion. So tumaas pa siya ng 38 billion, halos na doble. No, so walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala kasi dinoble pa natin from 2025. Magkakaroon ng Joint Oversight Committee ang Kongreso para bantayan ang pagpapatupad ng ehekutibo sa mga programa na nakapaloob sa 2026 National Budget. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.